Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Establishmento sa Barangay Bula, Jensan, giransak. Kapulisan, walay pilion nga pagpanakop sa mga nalambigit sa illegal nga droga. Mga negosyong naga-operate nga walay business permit tutukan sa LGU Jensan. 10 to 60 centavos per liter laumang ikunod sa produktong petrolyo sunod semana. Labaw sa GSCPO subling nagpahimangno sa mga sakop batok investment scam. Sir Jen, maayong hapon. Adlawng Sabado, Agosto 3, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga maghatod sa inyong mga balita nga sakop sa Sir Jen. Ug kini ang Ronda Brigada. Giransak sa kawatan ang usa ka establishmento sa Bula Road, Barangay Bula, Jensan, ganinang buntag Agosto 3. Mga alahas sa tag-iya, gitangag. Ibrigada mo, Richel Gubalani. Nakurat na lamang ang tag-iya sa establishmento sa Bula Road, Barangay Bula, Jensan, ganinang buntag. Diyang pag-able sa ilang shop, nagkatag na ang ilang mga baligya o mga personal nga gamit. Dito na nila nadiskubrihan nga giransak ang ilang pwesto o nasuta nga nangawala ang alahas sa mister ni ini. 8:40 naglakaw mi, nagpauban ko sa iya, hanato mi China Bank. Then pagbalik ng mga 11:10 siguro ing ani nakalat na kaayo. Kasi mga nakuha? Mga relo, ihang gamit, kasi ang gamit niya tong gold. So far mo pa lang ta muna check ma'am kay wala pa jud na mo. So far di ukay kung unsa pa jud ang nawala. Nalak ba ni ma'am? Upo, lock ni diri. Grabe ni lock diri sa front. Diri lang sa likod kay murag bata jud ang nisulod kay naman siya gamay gud na mo nagianan for dog para sa mong iro. Murag feel ako kato jud ang giagian. Kay naay uniform pud sa bata, naay sando gibilin, possible nanguha po siya gamit diri para mag-ilis siya. Samtang bag-o na sayran nga gisulod og kawatan ang establishmento, dunay gikadudahang tawo nga nakita ang sakop sa coffee shop at bang sa mong pwesto. Habang nagmap ko diri ganina, ako'y nakita nagtindog-tindog di ako sa atbang. Unsa man to bata? Daran na. Daran tapos naka-white siya. Ako balo sando ba to or ano. Basta nagtindog-tindog tapos tanaw siya dire, then tanaw pud siya sa Picas Gate. Gana ano ga kulay-kulain man ni siya glihok. Pero wala lang ko, pero ako bantay, nakasulod siguro siya diya. Totoo, nawala man niya. Mga pila ka ako na to, ni na tong dili kang tagiya ng atbang. Tapos? Ngayon, ang tanag, dapat si TV. Pumi ka ba, kuhaan daw ka. Ang nahitabo ang usa lamang sa mga insidente sa kawat nga natala sa Jensan karong tuiga. Asa sa labing ulahing datos gikan sa General Santos City Police Office. Gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga, misa ka ang kaso sa kawat tandi atong 2023. Gikan sa 51 ka theft incident nga natala sa tibok Jensan atong nakalabing tuig, misa ka kini karon sa 63. Samtang miapila si Police Colonel Nicomedes Olaybar Jr., ang direktor sa GSCPO sa publiko nga magdubli amping, partikular na sa pagbilin sa balay o establishmento nga walay tao. Dugang ni Olaybar Jr., gipakusgan na nila ang intelligence monitoring o police visibility, batok, kriminalidad. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Gihingusgan sa Criminal Investigation and Detection Group 12 nga transparent matud pa ug wala sila'y pilion sa pagpanakop sa mga nalambigit sa illegal nga binuhatan. Sibilyan man o mga anaa sa pampublikong sektor o bisag kabaro man sa kapulisan. Ibrigada mo, MJ Fernandez.
Walay pilion sa pagdakop sa mga nalambigit sa legal nga binuhatan. Mao kini ang pamahayag ni Assistant Regional Chief sa Criminal Investigation and Detection Group Region 12. Mapasibilyan man o nakauniporme o tropa sa gobyerno, dili magduha-duha ang kapulisan. Ihemplo dinhi ang pagkasikop og pagpahamtang og silot sa pipila ka mga sakop sa kapulisan asa nalambigit sa illegal nga transaksyon dinhi sa Rehiyon 12. Pinakaulahi ang nasikop nga pulis nga si Police Staff Sergeant Jerome Posadas, 49 anyos, nga kahibaluang na destino sa Magpet North, Cotabato, asa kahinunbang gidakop atol sa usa ka entrapment operation sa Barangay Mabuhay, Jansan sa kasong pagpamaligya og illegal nga armas kanitong Hulyo 17 ning kasamtangang tuig. Isa pa gud nga amo ang wala may mabuhat. This is the work of your CIDG, of your police force. We do not tolerate any individual na magbuhat og binuang even if they wear uniform like ours. Tungod niini, naghatag og mensahe ang CIDG-12 sa tanang konstituente nga magtinabangay sa pagpakgang sa unsa mang illegal nga transaksyon sa mga pribado o anaa sa gobyernong individual. Kahibaluang dako ang nahimong papel sa mga confidential informant og media sa pagkasikop sa mga nalambigit niini, pinaagi usab sa hugot nga monitoring nga nahimong yabe nga usa sa mga nagunang grupo ang CIDG-12 sa tibok nasud. Your CIDG here is always number one nationwide. Diba? So kami, we're just doing extra effort, doing our job properly. And thank you very much for all those individuals na tumutulong sa amin dito sa offices to accomplish such. Kay kung inyuha lang si IDG, we are not supermen, no? Naaman tayo mga gatapa like you from the media. Thank you for giving us information. Thank you for helping us as well. Our constituents here, mga nabuo na mga groups nga nagahatag sa mga information and nagatabang sa to address sa surveillance, and kay of course our strength is not enough, ang number of personnel is not enough, but then we're just glad and feel blessed nga naamo mga katabang sa mga dre. Una nang nahimong programa sa Philippine National Police ang gitawaga internal cleansing aron malimpyuhan ang ilang hanay asa base sa talaan sa PNP Internal Affairs Service kon IAS nga sa 6,256 ka mga police officer nga nag-atubang og administrative charges sukad kaniadtong nakalabay nga tuig 2022 sa susamang bulan sa Hulyo. 572 ka mga police ang na-dismiss sa serbisyo, 260 ang na-demote o 1,418 ang nasuspende sa ilang pagpanerbisyo. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Giangko ni Executive Assistant to the Mayor Geraldine Zamora nga dagan gihapon ang mga negosyo sa syudad nga naga-operate bisag walay mga business permits. Gani tungod niini planong magpulong ang mga opisyal kalabot sa maong problema. Ibrigada mo Richelle Gubalani. Subling magpulong ang mga opisyal sa LGU Jansan aron subling hisgutan ang problema kalabot sa pag-operate sa mga negosyo nga walay business permit. Butyag ni Geraldine Zamora, Executive Assistant sa City Mayor's Office, nga layo sa pagproseso sa maong mga negosyo aron makalukat og business permit. Sila ang dili makalukat tungod sa rekisitos sa pagkuha og occupancy permit. Mayroon pa rin tayong mga ganong klase. Kasi yung iba, hindi gustong magka-permit. Okay? Ilang beses nang pumunta dito kasi gustong magka-permit. Hindi talaga ma-permitan kasi hindi sila maka-comply doon sa requirement na occupancy permit. Yun ang ating problema. Kasi yung iba, walang titulo. Yung iba, walang building permit. Asa sagad problema sa mga gitindugan sa mga establishmento mao ang problema sa yuta. Luyon ni giangko ni Zamora nga dako og nawalang koleksyon sa syudad sa buwis gikan sa moong mga negosyo. Actually, kinausap na ko ni Kagawad Rick Atendido. Siguro pagbalik nila mag-usap kami ulit. Kasi maski siya na alarma na rin na ganun palang nangyayari. Kahibaluan nga usa sa problema sa LGU sa syudad mao ang land conflict o away sa yuta. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani, Brigada News.
Good news alang sa mga kabrigada natong motorista tungod sunod semana adunay pagkunod sa presyo sa produktong petrolyo. Base sa Department of Energy Oil Industry, sa gasolina mamahimong adunay pag-ubos sa 10 hangtod 30 centavos matag litro. Sa diesel, mamahimong muubos sa 20 hangtod 40 centavos ang sa matag litro. Samtang ang kerosene, lauman nga adunay pag-ubos nga 40 hangtod 60 centavos matag litro. Usa sumala pa sa nakaapekto sa maong pag-ubos ang huyang nga panginahanglanon sa lana sa China ug ang plano sa Organization of Petroleum Exporting Countries sa pagpausbaw sa supply sa world market aron nga mahimong magpabiling ubos ang presyo. Giangko ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. ang direktor sa Jensen City Police Office nga doon na sila impormasyon nga doon ay mga aktibong pulis nga naka-pay-in o nakahulog og salapi sa pipila ka mga investment scam. Gani nagpaimangno kini sa mga sakop batok pag-apil sa investment frauds. Alang sa dugang detalye, Brigada mo Richel Gubalani. Nagpahimangno ang labaw sa General Santos City Police Office sa iyang mga sakop sa pag-apil sa mga investment schemes. Matod pa, gi-discourage nila ang mga susamang ginbuhaton. Yes po, ato ginas lang gi-discourage kay walo na ta nga there is no such thing as double your money venture in 1 to 5 years. So, ingat ta kanon ay sweet sa mga panultihon sa una nga beware on sweet talks in street lies. So kay pasaligan ka o murag tinuod, but actually malusing yun ka at the end. So imong kwarta nga masayang lang. Matod ni Olivar Jr. ang ngayang matagam na ang mga pulis sa nahitabo kani adtong nakalabing tuig asa bilyon kantidad sa salapi ang nawala sa pag-apil sa mga investment scam. Dugang sa opisyal nga wala nagkulang og pahinumdom ang kapulisan kalabot ni ini. Kaya pong rason ana, siyempre daghan po na sila reason behind. Kami po na maglisod po mi labi na karon kay wala mo gunay halos resibo. Yes. Wala paperless na. So ang tracing ana is nagka-elevate na po, nagka-high-tech na po ang tracking ana ipaagi na po nato cyber patrolling sa atong cybercrime para ma-track din to kung kinsa itong mga personnel nga nag-invest niya na nga which is atong wala nato na tolerate atong inang gibadlong kay balo na ta nga unsay nahitabo ato mga last 5 years ago sa atong lugar. Kahinumdumang nakalabing bulan, pipila ka reklamo ang gipaabot sa otoridad batok sa pakyas nga pag-payout sa duha ka gituuhang investment scam tuig 2019. Gitaktak sa pwesto ang tulo katag-as nga opisyal sa pulis sa Rehiyon 12 tungod sa 2 billion pesos investment scam. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Sa among pagbalik, kapin sa gatos ka mga open pipe nga tambutso gipangguba sa otoridad sa Pulumulok. Pagmino sa premium contributions sa PhilHealth doon na matod pa epekto sa mga miyembro. O pick up na bangga sa border checkpoint sa Pulumulok. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Opisyales sa Pulumulok, South Cotabato may kalabutan sa padayong pagdaghan sa mga nagagamit og open pipe nga tambotso o modified muffler. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Ana sa kapin o sa kagatos ka mga burak kun modified muffler ang nakumpiska og gipangguba Agosto 2 ning tuiga sa Barangay Poblasyon, Pulumulok, South Cotabato. Alayon sumala kini sa padayong pagpatuman sa Barangay Ordinance No. 2 Series of 2020 kun mao ang pagdili sa paggamit sa naiskutan aron nga malikayan ang kasamok sa kadalanan. Matod kay Kagawad Isidro Londres sa maong barangay, anaa sa duha hangtod tulo matag usa ka semana sumala
sumala pa nila kining ginahimo ang pagpangumpiska gumikan sa ubay-ubay na sab nga mga reklamo. Kung kaniadto anaa lang sa napulo ang ilang mga makumpiska, karon anaa sumala pa sa kapin 20 ang ilang mga makumpiska. Bukod ni sa atong mga estudyante, katong atong mga nag-eskwela, pagda po sa mga senior citizen na to, reklamo po dani ma'am tungod kay sa kagahod sa Bakurasan kanay nga manufacture o nagabuhat o kumpanya nga nagabuhat ng mga motor isudyuhan dili ginsaba o dili makaistorbo sa mga katawan. Ang problema lang kay ang mga tao na to ginakuha nila, gina-remodel, ginakuhaan og silencer, tapos gina-sense ang iyang pipe mo to nga magmukusog siya o makaistorbo sa mga kadalanan. Ang mga residente sabuyon sa pagpauswaga sa maong katikaran aron nga mamahimong hapsay sumala pa ang kadalanan sa Saba nga ginamugna niini. Ang Saba gud niya nga karang may motor gud nga luma. Kanang ilang pipe gud Saba man gid na siya. Kay may naamong gud before gidakop nila na late na sa eskwela kay ang iyang gilikramo niya nga na gid daw yung motor, nga normal gid daw to. Okay man po na mangkwan sila madam ang dakop. Kaya at least mabawasan po ng mga open pipe din hiba. Saba mangud kay sa kuan gud, saba mangud kay na sa like sa mga residente. So public disturbance tampod. Dapat panakpon gina siya. Pero kuan na siya dapat sa mga below 100cc or 50cc na gina siya mga standard. So above 200cc murag naanap pud sila open pipe magid kasagaran mangud na. Sunod ka sa batas traffic po. Sundon ginata na. Ana sa 500 pesos ang penalty sa kinsamang masuta nga nagagamit og burak nga gawa sa kumpiskahon kini ipaguba usab kini sa nanag-iya. Maong pahinumdum na lang sab sa maong opisyal. Importante gayud ang pagsunod sa standard nga ginapatuman sa ordinansa. Actually, dikit ang dili magod ma'am, dalang ang mga passers and passers-by sa populasyon mo itong nakapadaghan po. Atong paabot sa mga katawan nga kita law-abiding citizen. Butangan ko may standard na itong pipe. Kung isang gusto na mo ipaabot sa mga katawan, nga kabdo nila ang mga udinsa. Nga ay katuyuan nga para yun sa kayuhan sa tanang katawan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Adunay direktang benepisyo sa mga miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation ang girekomenda nga minusan og 1% ang PhilHealth Premium Contribution Rates. Gipaklaro ni Nol Valila sa PhilHealth Gensan nga labing maayo nga makadagino og 1% ang miyembro sa ilang kontribusyon. Pagpasabot sa opisyal nga pananglitan 500 ang ginabayad sa miyembro sa matag bulan, mamahimo na lamang kining 400 tungod sa 1% nga giminus sa premium. Kay baluan nga namugna ang pagminus sa kontribusyon, human nga naukay ang reserbang pondo sa ahensya nga mikabat sa 89.9 billion pesos. Makatipid tayo ng 1%. So yun ang sinasabi naman ng nila Senator Bongo bilang chairman ng Committee on Health na yung 1% tayo na matipid mo sa basic mo, pwede mo ang gastos ng iba. Naguba ang mga suga, lakip na ang mga naka-file nga mga ligid sa border checkpoint sa kapulisan sa Purok Rosario, Barangay Glamang, Polomolok, South Cotabato, human kini mabanggaan sa usa ka pick-up. Matod pa sa impormasyon sa Polomolok Traffic Police, ang direksyon sa pick-up nga gimanihuan ni RG Olarte gikan sa direksyon sa Coronadal City ug padulong unta sa Gensan. Wala matod pa nakita sa driver ang mga ligid, rason nga nabangga ug nawadan kini og kontrol sa manibela hangtod nga milapos tunga sa border checkpoint. Laing duha ka SUV ang nadamay apan swerte nga walay nasamdan sa insidente. Anda matod pa nga mobayad ang driver sa pick-up sa iyang nadamyos. Nagpahimangno karon ang City Transport and Traffic Management Division sa tanang driver nga likayan ang overspeeding aron walay sikinsa ang mabutang sa alanganin ang kinabuhi. Alang sa dugang detalye, Brigada mo, Enami Mugpon.
Gihingusgan sa labaw sa City Transport and Traffic Management Division kun City TMD Jensan nga bisan pa man aduna na executive order ang syudad kalabutan sa speed limit wala gihapon kini na implementar tungod sa kakulangon og ekipo nga magpamatuod sa usa ka sakyanan nga nag-overspeeding. Actually, meron naman tayong speed limit. However, it is not fully implemented dahil wala pa tayong gadget na magano diyan. We cannot just say na overspeeding ka without any proof. How can we know na itong isang sasakyan na ito is overspeeding? Samtang alang nilang Abdul o Grode daghang sakyanan sa Jensan ang ilang makita nga naga-overspeeding bisa nagaagi sa sentrong bahin sa syudad. Dapat maghinay-hinay lang. Kay siyempre, og makabangga silang bata, dili man lang ingon nga sila ang maproblema. Labi na ang mabanggaan nila simbako. Nya, okay lang kung dili mamatay, nga simbakong mamatay. Iside po nila sa ilang sarili kung ilang pamilya o anak nila ang mabanggaan, sakit po silang buot. Siyempre, dapat pag nana sa ilalim sa city, hinay-hinay lang. And then, pag nana na po sa National Highway, kailangan outer gid magkagi. Simple, small vehicle, kailangan outer magagi. Ang disgrasya, wala gina siya nagila sa kusog nga dagan o sa hinay. Labi nagsinggol, kung kusog yung dagan na kalbong ka. Sa driver na dyan siya, ma'am. Puro may ibagkaiba lang, ma'am. Kaya ang kusog mo padagan, pag madisgrasya, wasak yun. Pero hinay, hospital lang, gamay lang. Tungod ni ini, hugot nagpahimangno ang labaw sa City TMD sa tanang driver nga maghinay-hinay sa pagpadagan og sakyanan aron dili mabutang sa alanganin ang kinabuhi. Nasayran nga usa sa mga rason sa insidente sa bangga sa Dakbayan mao ang overspeeding. Sa karon, naghimo na og lakang ang opisyal sa paghangyo ngadto sa LGU og gadget nga magamit batok overspeeding. From our end, from the City Traffic Management Office, binibigyan namin ng babala itong mga vehicles, mga motorcycle, especially tricycles na yung nagsakay ng mga bata. That is, it should be our responsibility naman namin, hindi yung ang inaay lang natin is pabilisan para makadami. No, we should always consider the safety of our passengers. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Ena Mimugpon, Brigada News. Dili matud pa mamahimong manghilabot ang kapulisan sa mga gakahitabong bangi sa luna sa Barangay Sinawal Jensan. Inaiilang prioridad ang pagpatuman sa pagbantay sa seguridad ug aron walay mahitabong gubot sa maong lugar. Mga gikaingong land grabbers. Dili matud pa mga taga Jensan base sa monitoring sa GSCPO. Ibrigada mo MJ Fernandez. Luyos sa naitabong land grabbing sa ekta-ektaryang pribadong luna sa Barangay Sinawal Jensan. Asa pipila ka mga individual ang mipatimaw og nagmugna og kagubot. Dili matud pa mamahimong manghilabot ang General Santos City Police Office sa komplektong namugna gumikan sa ginailugang luna. Gibutyag nga baruganan matud pa sa kapulisan nga naalamang sila sa tunga sa sitwasyon og ilang prioridad ang paghatag og seguridad aron walay mahitabong kagubot tali sa duha ka partido. So when it comes naman sa problems ang Sinawal, predictable naman na siya eh. Predicted na mayroong conflict talaga dyan since it was reported to us a month pa. So prior for that, meron na tayong ginawang monitoring at the same time, nigpitan yung checkpoints. Ang problema lang, hindi natin identify kung sino ang mga yan. Especially some of them are not coming from General Santos City. Kumbaga na representation ba, nalay mga leaders, tapos unya na yung mga tao nga musulod diri nga dili man po nato identify kung taga-asa ni sila. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Joan Maganto nga daan na nilang nasayran nga adunay conflict sa maong luna tungod na report na kini sa GSCPO sukad pa ni aging bulan. Gibutyag usab nga base sa ilang pagpanubay halos dili matud pa taga Jensan ang nalambigit sa land grabbing rason nga nakatutok sila sa mga checkpoints sa syudad. Mao na karon ang problema ang PNP naman po when it comes sa land conflict kasi preferably doon lang tayo in between kasi nga yung when it comes sa land conflict kasi ang mas powerhouse o mas naipay authority na adra atong mga barangay officials.
So, all the time, coordinate ang tropa. Especially ang Mobile Force Company, we are always in support to our stations. Pero when it comes sa atong mga checkpoints, established naman na sila. Kahibaloan nga ang City Mobile Force Company ang gitahasan sa pagbantay sa seguridad ug aron matud pang malikayang makalusot ang mga personahe nga nalambigit sa land dispute nga magdala og illegal nga armas. Mas gipahugtan pa ang checkpoint batok loose firearms. Una nang nagpagawas og pahimangno ang General Santos City Police Office Director nga si Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. ngadto sa mga land grabbers nga dili angay mamahimong bayolente ug dili angay ibutang sa alaot ang kinabuhi kalabot sa isgutanang luna sa syudad. Ito, naputay MPO, naputay City Mobile Force dito. Nag-look into sa morag negotiation nga pace nga nahitabo, nasulod sa mga squatters nga naman to na pins pero misulod o di good maayo nga barbaric kayo nga pangitabo, maayo ang taog. I-negotiate sa nila na kung sa milang katuyuan, dili na nga nga bagi kay samok ako na makadaot sa atong lugar, syudad, dili sa Jensan sa atong pag-asenso. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. At ang isa among pagbalik, City Engineer's Office dunay bagong labaw. 67 anyos nga lalaking nailhang goods sa Maritan sa Pulumulok, viral sa social media. O naghatod og palipay sa barangay Kalumpang ning syudad sa Jensan. Kanang-tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Nunyesa sa Lunes, Agosto 5, ang buhatan sa City Engineer's Office human kini mabakante tungod sa pagretiro ni Engineer Emerald Signar kaniadtong adlong Huwebes. Gikumpirma sa bagong labaw nga ang konsultasyon ug briefing sa mga kaubanan ang mahimong kabisihan niini sa unang adlaw sa maong buhatan. Alang sa dugang detalye, Brigada mo Dani Kasi. Gikumpirma sa bagong labaw sa City Engineer's Office nga siyang nakaandam na alang sa bagong hagit sa maong buhatan. Giangkon ni Engineer Nonyesa nga dakong hagit kaniya ang paglingkod sa maong buhatan nga dunay kapin sa 300 nga mga empleyado itandi sa City Housing and Land Management Office nga anaalang sa kapin sa 70. Challenging po ni siya kay aside sa manpower, under po sa City Engineers ang mga logistics ug mga equipments. So para sa siguro mangunsulta pod na. Mas gusto nato ng management bitaw nga inclusive. Tanan siya part sa mga decision making. Gipasiguro ni Nonyesa nga luyo sa dili na siya ang mangulo sa CHLMO. Nakaandam gihapon kining mutabang. Sumala pa sa nisgutan nga isip labaw sa CEO kasagaran nagakuyog ang ilang buhatan. Ilabi na sa isgutanan nga mga survey o relokasyon. Biinggikan po diri, rest assured na ang City Housing Office under the leadership of Atty. Pao Atsaron, sigurado gyud nga magkaroon ng strong support from City Engineers Office. Samtang alang sa nagretiro nga si Engineer Signar, gipasalig ni ini nga bisan og wala na siya sa serbisyo sa gobyerno, nakaandam gihapon kining mutabang pananglitan nga kinahanglanon ni Nonyesa. Pagpasiguro pa ni Signar nga magpabilin ang iyang pagpakabana sa dakbayan dungan sa paghangyo sa mga nabilin nga empleyado nga trabaho lang bisan si kinsa pa ang magdumala sa maong buhatan. Kung kinahanglan ako guidance, open na kayo ko. Pwede na ko matawagan anytime. Kanang may concern ka po kung saan may tabo diri sa atong siyudad. Kung na ako matabang, labi na sa mga proyekto nga katong nabtan pa ako. Willing na tamo ko na. Wala may problema. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News. Gikalipay sa pipila ka netizen ang mikatag nga post kalabot sa usa ka 67 anyos nga lalaking voluntaryong nagaayog mga guba nga kadalanan. Ang matod pa maayong buhat sa maong lolo, kalingawan lang matod pa niini aron makatabang sa uban. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Pasado alas 9 na sa gabi, dihang namatikdan ni French Antupina, uploader sa video nga nag-viral sa social media, kalabot sa usa ka 67 anyos nga lalaki nga nagaayo og guba nga kadalanan sa Pulumulok, South Cotabato.
Matud pa sa uploader na lipay kini sa ginahimo sa nahisgutan mao ang pag-ayo ug pagtapal og yuta sa mga guba nga kadalanan. Actually ma'am, na-amaze gid ko kay yang ginabuhat is for safety sa dalan. Kay makalayo gid siya sa disgrasya, labi na kanang mga lubak, mga lalumdaan adira yang gitambakan. Mas safe gid ang mga gaagi diri. Makalipay sumala pang huna-hunaon nga dunay mga susamang tawo kun good Samaritan ang nagahimo niini aron nga masigurong luwas ang mga nagaagi sa kalsada. Kay sa simple lang nga bagay ma'am, dagan magudog tao nga ma-amaze ma'am, ma-inspired gud kay labi na sa safety gid ma'am sa dalan. Labi na kanang mga tao gud nga walang-wala mao patoy na initiative ma'am ba nga magtabang diri sa atong community. Giila ang maong good Samaritan nga si Tatay Joel Aluntaga, residente sa Barangay Poblasyon sa maong munisipalidad. Sa interview kaniya sa Brigada News Team, kalingawan lang sumala pa niya ang maong buhat ug dugay na niini kining ginahimo. Pobre na ko, dili mo ko gusto mo ra na akong trip nga gusto ko nga kanang makatabang ba sa unsay mga kuno, wala man ko sweldo kay ang akong rason na man ko pensyon na wala malisod, pero at least nga makita nila nga karon kon kanang tulay diha ako nang gaayo nay nangutana sa ako nga nabad ako ni sweldo na ko wala nya nangutana nga kanang sa akong pag-ayo wala ba daw ko nga badlong sa ako, wala man pud muno kanang tulay diha gud say matraffic kay lalom naman nya nakita po na ako ang seal lalom na po ako na pong tambakan. Wala sumala pa siya'y laing tumong, kundi ang masigurong luwas lang ang mga nagaagi ug makatabang ngadto sa gobyerno bisan sa simpleng pamaagi. Wala sumala pa kini magdahom nga mo viral siya. Kalipay lang sumala pa niini ang aduna kini ginahimo matag adlaw samtang nagapamasada. Ganing pulumulok nga 23 sa blang. Ako gyud na ginasubaybayan sa tuwa barangay ihon ako. Namingon lagi uban nga sige ayo na wala man kay sweldo na. Pero dia pagtambak na ko sa Domingo nakakuan ko 1,200 kay unong man padapin mo. Ay salamat ko. Dawaton po na ko nga. Dano mo ay pagkaon na. Alas 4 sa alas 10 ako na imo hatod og kape. Doon na gyud babae nga. Sir kanang mutabang ko wi. Ayun na ikaw. Ba ko sweldo sa imo sa dili sir kay luoy ko. Sa gusto ka tabang mo hadlan lang og pagkaon hatdan ko kay murong naluoy sa ben di man kay ang ako kagustuhan ko man eh. Minsay pa ni Tatay Joel, tanang tawo posible sad kining mahimo bisan walay ginalaumang baylo. Ako nalipay ko gud kay nagbot man kay niingon nang uban nga susirno sa kadaghang driver so ikaw ra gyud nakahunona. Nakasakong na mura gitagaan ko kon sa Ginoo giya nga na atong karsada taway dili ta magsalig sa gobyerno kay gamay ra man na di ba ang sa gobyerno di nagko man na sa bitaw no. Motong sa nga na anong na daw naisip na ko at kaayuhan mo na tanan kay ang atong gilikay na disgrasya lay may ulan-ulan ana sa bitaw. Gawas sa nasangpit nga uploader ubay-ubay na sabang adunay post nga susama niini sa social media nga ginahimo ni Tatay Joel asa makitaan sa mga post nga pipila niini ang nagatanyag og mga pahalipay gumikan sa kalipay nga ilang nabati susama sa libreng gupit, pagkaon o paghatag og early warning device. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Naghatod og pahalipay ang Brigada Media Group sa mga residente sa Purok Bayanihan, Barangay Kalumpang, Jensan. Mga idaran o mga batanon, nakaangkon og grocery items, bugas o cash prizes. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Napuno sa kasadya ang pag-abot sa Brigada Media Group sa Purok Bayanihan, Barangay Kalumpang ning syudad. Ni partisipar sa mga padula ang mga idaran, ingon man mga kabatanunan, asa ubay-ubay nga mga papremyo ang gipanghatag sa mga misalmot sama sa bugas, grocery items o cash prizes. Usa sa nakadaog ang maghigalang silang Nessie og Chini nga nagtinabangay sa padula nga ipalamo ang grasya sa brigada, asa nagbunga og nakadaog og cash prize. Dakong tabang matud pa ang nadaogang grocery og cash prize nga gamiton pang konsumo sa ilang panimala o balon sa ilang mga anak sa eskwelahan. Kwarta o grocery? 200 plus grocery kuan pagkaon. 150 o more na grocery ang mga pagkaon. Amo diskarte? Anay ra. Tuduan na si amiga, Mads. Magamit sa estudyante karong Lunes pohon.
Kuan. Panggamit sa mga anak nako pang pamasahe sa Lunes Pohonog pagpakaon nila. Sa Bring Me Challenge, nakadaog si Jasper Aligado human nakauna sa pagdala og takuri sa maong padula. Asa nakadawat og 1,000 pesos o gamiton matod pa niini ang premyo sa pagpalit sa pinahanglanon sa iyang pamilya. Ay, siyempre man, pahit og bugas kay naman tayo mga anak, ya, pangbalon sa estudyante. Salamat kayo sa brigada o unta, daghan pa mo matabangan, pareha na mo mga kabus diri. Daghan kayo salamat to sa. Wala usab nagpaulahi ang ubang partisipante sa pagkuha og higayon nga makaangkon og grocery items og bugas human makadaog sa Tumbalata Challenge. Lipay kaayo kay sulbad na ang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Naay bugas, biskwit, kape, noodles, o canned goods. Daghang salamat sa inyo ha. Tanan. Makita sa mga ngisi og katawa sa mga kabrigada sa Purok Bayanihan, Barangay Kalumpang, Jensan, ang gibating kalipay sa pagbisita sa Brigada Media Group sa ilang lugar aron maghatod og pahalipay. Atangan ang lugar nga sunod adtuan sa brigada alang sa pagpahigayon og kalingawan og paghatag og papremyo. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News. Daghang salamat sa mga kabrigada nato nga atong nahimamat ganina din ha sa Purok Bayanihan, Barangay Kalumpang, Jensan. Samtang mga kabrigada, padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinabang alang sa cash donations. Mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated security bank account number nga makita karon sa inyong TV screens. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang din hilang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gustong mahimong brigada volunteer, pwede pud kaayo mo nga mudanghop dinhi sa estasyon ug magpalista. Na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw Sabado, mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko, way sagol nga bakak, tanan na alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.